Good morning, love. So, we're now starting our tour. So, we're going to Iligan and Marawi today. And ito na yung sundo namin. Ayan. So, ito yung aming car for today. So, may hawak ako. Ayan. Good morning po. Good morning. We're now here in Marawi. Actually, ito yung boundary daw ng Lanao sa kanong Marawi. So, nasa ARC tayo. Nakilala ko muna yung guide namin. Ito yung guide namin, si Sir Romel. Hello! Ayan, itutour niya tayo sa Marawi and sa Iligan later. Yeah. So, ano ba to? Yung ano na to? Ito is welcome act to ng natin, Lanao del Sur, yung boundary. Ito yung palatandaan ng boundary ng Lanao del Sur at saka del Norte. Ngayon ginagawa pa yung kalsada, no? So magpipicture tayo dito bago tayo tumuloy dun sa may loob ng Marawi. So tara, magpicture tayo. Sa kabilang side pala. So dapat dito may guide kayo sa Marawi kasi alam niyo na, di ba, syempre galing sila sa gera noong 2017 and medyo hindi pa stable, masyadong stable yung lugar, pero pwede na mag-tour. So ayan, welcome to Lanao del Sur. Ang Marawi, Lanao del Sur. Lanao del Sur. Ang Iligan po, del Norte. Lanao del Norte. Yun pala yung difference niya. Alright, sige, mag-picture tayo dito. Ayan. So pwede palang umakyat dito. So akyat tayo dito sa taas. Ay, wala na yung lansones, umalis na. Ayan, akyat tayo dito. Pwede ba itong akyatin? Love, ingat ka. Ayan, ito yung bridge kanina, Ito siya. Nice, Ang linis ng river, Agus River, Walang nag-ano dyan, whitewater rafting? Malalim? Ganyan na. Malalim po? Paglusok. Marami na. Bilis Hindi mo nakita doon. Signage kanina na. I love Marawi. Ayan guys, andito na tayo ngayon sa Ground Zero here in Marawi. So sa likod natin ay ang Jameo Mosque dito. So bagong tayo na yan dito. So dati daw malaki yan. Hanggang dun daw yan. Parang 1/3 na lang to ng original size niya. So kita nyo dito yung mga, habang dumadaan kami dito, kita mo yung mga mga structure na puro tama ng bala. Sobrang nakakakilabot, no? So alam naman natin yung storya nitong Marawi, di ba? So last time meron ditong mga 2017 yata yun. So merong tinatawag na Marawi Siege, yung mga terrorist ISIS, parang inoccupy nila to, and then in retaliation syempre
yung ating government, kinuha siya. Kaya, tinan nyo yung mga bahay, oh. Itong sa harap ko. Tinan nyo yan, oh. Ayan. Kasi puro tama ng bala. So, lakad pa tayo doon sa mga gawin roon. Tingnan natin yung ibang mga structure na nasira. Ito daw, bahay daw to ng dating senador. Mansion daw to. Tingnan nyo, oh. Naapektuhan din siya. Ayan, oh. Ang daming nakakakilabot, no? Probably doon nakalibing mo. Oo. Take note, lang yun. It's 7 years ago lang. 2017 to 2024. 7 years ago lang yung gera dito. So, isa yun sa reason, that's the reason kung bakit nag-declare ng martial law sa buong Mindanao during that time. Okay, so magka-picture lang tayo, tas punta tayo sa ibang site dito. 1972, pinangalanan itong Dansalan. Ang unang pangalan niya is Dansalan, unang bayan na itinayo sa Pilipinas is ang Marawi City. Kaya kung bakit yung natanong kung bakit Marawi, kasi nandito nakalagay yung 0 kilometer ng buong Mindanao. Pag ang 0 kilometer natin, pag ibig sabihin ng 0 kilometer, yun ang unang buong kilometrahe kung saan nagsimula yung buong kilometrahe ng daanan. Diyan nagsimula, diyan mismo ang tinayo yung unang bayan. Kagaya ng Luzon, ang 0 kilometer ng Luzon natin is nasa Bagong Bayan, Lunita. Bagong Bayan ang unang itinayong bayan sa Luzon. Pag sa Visayas natin, makikita natin ang 0 kilometer doon sa baba ng Shangri-La Hotel, doon sa waterfront. Sa Cebu? Oh. Sa Capitol. Pinag-aagawan kasi ng dalawa, West Visayas at saka ng Cebu. Cebu ang nanalo. Pero hanggang ngayon, nagpe-petition pa rin ang West. Gusto nila kasi sila ang parang may katotohanan. West ay Negros? Visayas sa Iloilo. Iloilo. Pag sa Mindanao, walang iba kundi Marawi City. Tayo ngayon sa I think ito yung mga pinakasikat na most photograph building here in Marawi na nadamay nung gera. So, to lighten the situation, kain muna tayo na ice cream. Mura na ice cream dito, 10 pesos lang to. Sarap. Tignan nyo to guys, oh. Grabe, oh. Grabe yung devastation dito sa Marawi, oh. Masipin mo yung bahay mo, naging ganyan. Tumira ka ng matagal, tapos ganyan yung nangyari. May mga ganyan, yung mga butas, mga tama ng bala yan, mga sniper, mga Armalite, ganyan. Grabe, ano? So, ito yung isang building, guys. Pasukin natin. Diyos ko. Ito 7 years ago, tingnan nyo yung nangyari. Grabe, oh. Ito yung epekto ng tama na itinanim yung bomba. Yung impact niya, ganyan kalaki yung kutsala. Yung pagtanim ng bomba, dyan nilagay sa baba, kaya yung impact nun. Ganyan yung tama ang impact ng bombing. Ito pala ang tama ng bala, oh. Yan. Yun ang nagawa ko, pinagbudasan nila para at least tapos na. Dire-diretso na sila sa kabilang side. Ito, impact naman to ng bomba. Nilagay yung bomb dito sa baba, sa hagdan. Kaya yung impact niya, ganyan. Oo. Siguro dalawang bomba kasi tingnan mo yung production ng putol. Putol. Ayan, oh. Buti hindi gumuho to, no? Ayun, oh. Iba yung Putol. production eh. Talagang buhos yung semento. Siguro, buhos na buhos siguro. Ito, bomba din to, no?
Pero ang laki ng bahay na to, ha? Ah, Ang laki ng bahay na to. oh, isang building. Oo. Isang building ito. Bahay po ito, no? Bahay po ba to o commercial building? Bahay, ang nangyari kasi dito, commercial residence. Commercial. Residential lagi taas, commercial lagi baba. Oo. Sabihin may kaya talaga yung ano, nakatira dito. Pak ng bumbaw, yan. Ang pintabot yun. Dito kami sa third floor ngayon. Tinubuan na ng mga halaman yung mga ano dito. Mga bahay. Ayan, oh. Grabe hanggang dito pala, oh. Oh. Grabe, guys. Ito yung main highway. Bilo nyo yung mga sniper, nandito sila, oh. Yung sakyan natin, oh. Ang laki ng mosque na yun, oh. Ayan. Guys, ito namang sa likod natin is Masjid Dansalan Mosque. Ayan, isa daw yan sa mga pinagawang mosque ni President Duterte bago maggera. Ang original color daw yan ay white. Tapos dito raw sa mosque na to, naglagay din ng mga sniper, both yung mga terrorist and both military. So, significant to nung Marawi siege kasi naging ano rin yan, home base din ng military where they put snipers. Ang kwento ni Kuya, yung military doon, naglagay doon ng ano dyan, ng babae na sniper. Tapos, namatay daw yung dalawang babae na yun. So, ayan, tignan lang natin yung mosque. Hindi ko lang kung papasok tayo, pero check lang natin kung makakapasok tayo dyan sa mosque na yun. Pwede pumasok kasi may mga ano, may mga turistang mga pasok. Ayun, yung mga lalaki. Pasok tayo siguro. Ayan yung kanina, guys, yung sinabi ko sa inyong ano, yung dalawang marina babae na namatay na sniper. So dyan sila na tore, nakapwesto. So pinutol nila yung tore, kasi pinalitan na nga ng bago. So pinutol nila, tapos nilagay nila dyan yung tore. Siguro parang ano din, parang commemorative din nung namatay na dalawang marines na babae. Katabi niya yung Rizal Park. Ayan, ito si Rizal. And then dito, the School of Living Tradition, katapat. Kaso close, naman ko makakapasok tayo. Titingnan doon ni Kuya Romel kung pwede tayong pumasok. Meron daw siya kinakausap ng tourism officer. Kita yung mga ano, bundok. Ang ganda, oh. Ang ganda, oh. Ang ganda. Kita yung mga bundok dito. Hello! So, ito na tayo. Nandito tayo sa medyo lighter side ng ating Marawi trip. So, nandito tayo sa Lake Lanao. This is the second largest or biggest lake in the Philippines after Laguna Lake. So, ito siya. Tubig tabang siya. Ayan. So, malaki nga siya. Malawak siya. Kasi doon, part na yan, Cotabato na yan. Pag doon sa Gawiroon. Kaya daw, ito daw pinakamalapit na access pag pupunta ka sa ibang part ng Mindanao. Kasi yung kabuuan, yung paligid ng lake, may mga daan daw yan. Para maganda nga dito sana, may ano sila, no? Meron silang water transportation sana. Ang ganda sa lugar na to, parang pwede ka mag-jogging. Ito naman yung kagandahan ata nung after ng gera. Ang daming naging development dito sa Marawi kasi nga daw parang ang daming nag-donate. So ang daming development. Ito, I guess bago to. Ayan, no? Tapos yung may stadium sila doon, no? Ayun, no? Tapos dito meron silang Marawi Convention Center. Yan, di ba? So medyo marami rin nagbago. Siguro after ng gera. So dito hindi masyadong pinupuntahan ng turista kasi parang hindi advisable na mapunta ka dito mag-isa ng DIY. Dapat talaga either may kilala ka or mag-hire ka ng tourist. In our case, si Brennan, hindi naman taga Marawi, taga Cagayan de Oro siya. So, nag-hire pa kami or nag-contact pa kami ng mag-tour sa amin plus yung driver namin. Later on, I'll tell you how much nagastos namin
for this trip. Kasama na dito yung Iligan. Mamaya, after this, wala tayo ng Iligan. So, ayan, nagpipicture sila doon. Tingnan natin kung ano magandang shot dito bago tayo mag-lunch. Saan? Mag-hi kayo. Hello guys, mag-lunch na tayo. So, syempre, dahil nasa Marawi tayo, ang lunch natin ay ang very famous na pater. So, if you like spicy food, so, ito yung dapat yung tikman dito sa Marawi. Pinagahay na sundalo. So, tawid na tayo. Dito tayo kakain sa Talal's Pater. Dito sa Talal's. Ito recommended ng aming guide. Ay, mura lang oh. 30. Ay, anong pater oh. Single chicken, 30 pesos. Chicken extra rice. Double randang, 70. Double beef steak, 70. Ang mura ah. Ang mura ng pater. So, tara, order tayo. So, ito ang aming order, guys. Ito yung beef. Ito yung beef. Ito yung chicken. Ito yung randang. Yan. Tapos, yung rice niya, yung nagkapadilaw sa kanya ay turmeric. So, very natural din yung kulay niya. Ay, ito pala yung palapa. Ito yung kinain natin nung first night natin, palapa. Iba yung kulay pero Yan. Pero ito color green. Yung kinain natin kasi kulay black na, no? Brown. Parang brown na siya. Yan. So, natin to. So, kain na tayo. So, maligay muna tayo ng gloves. Ano yung maanghang? Yung rice o yung ano? Yung ulam. Yung ulam. Yung rice naman. So, gusto ko ba nang tikman yung randang? sige na. Yung randang. Ba natin? Sarap? Sarap. Lagi na. Masarap. Kaya gusto alpater. Barato pa. Ang mura pa. 35 pesos. Next natin tikman. Kasi I think this is beef ba? Beef pater. Hindi po, beef po yan. Ito ba yung kalabaw? Yung karabaw? Karabaw. Yung rice nila, no? Pinakagusto ko yung randang. No? Ay, sige. Makain ako. Sorry. Ano ba? Hindi po, ay. Para sa akin, masarap itong randang. Masarap din naman yung tatlo, yung dalawa. Sarap lahat. Pero ito yung pinaka-the best. So, let's enjoy the food. Okay, nandito tayo ngayon sa one of the, I think sabi ni Kuya Romel, this is the biggest Bo's Coffee in the Philippines. Or I should say, biggest Bo's Coffee in the world. Kasi, di ba dito lang may Bo's Coffee, saka sa Dubai. So, ayan. Kape lang tayo mga 20 minutes lang bago tayo bumaba ng Iligan at mag-waterfalls. So, laki nga niyang Bo's Coffee. Ayan, oh. So, pasok na tayo sa Bo's Coffee. Ay, maganda siya, parang may overlooking, oh. May overlooking nga, sir, ano? Oh, I think hindi lang siya biggest coffee. Ay, Bo's Coffee. Wow, laki nga, oh. Laki. No. Wow, ang ganda. Oh.
Wow. Overlooking nyo. Kita yung mga bundok dito. Ayan o. Sayang sana wala ito. So, ayan po, kakasama natin ang tourism officer ng Marawi, si Ma'am Rose. So, Ma'am Rose, invite niyo po sila sa Marawi. Hello, punta kayo dito ng Marawi. Mga magaganda yung makikita nyo dito sa Marawi. Hello guys! Dito na kami ngayon sa Tinago Falls and kami ay bumababa ngayon sa hagdan. Malapit-lapit na kami. Dahil ngayon ay Sabado, medyo maraming tao ngayon. So, yung entrance fee dito ay 25 pesos plus 5 pesos environmental fee. So, parang 30 pesos lumalabas ang isang tao. And then, merong tour guide, parang mandatory yung tour guide na 200 pesos per group ang bayad. Kala mababa lang tayo. 30 pesos yung entrance per person. Yan. Sorry, mali pala. 30 pesos yung entrance fee, tapos 5 pesos environmental fee. Bali, 35 pesos each. And then, 200 pesos yung guide per group. Although, di ko natanong kung ilan yung guide. Kung ilan yung guest per guide. And then, medyo malayo pala siya from the jump off. Mga 300 steps down na concrete stairs. Ito, kasalukuyang mababa kami ngayon. Yung falls ay 200 feet daw yung taas. And then yung depth naman ay nasa 90 feet daw. So medyo ano siya, malalim siya. Kaya sa baba, kailangan mag-rent ng life vest that cost 25 pesos. So baba na tayo. Ito na. Ito, nakita ko na yung falls. Ayan na. Mahirap ito pagpaakyat. Dahil ang taas. Pero hinahinain lang natin. So mandatory daw yung yung life jacket. Po? Ako po mag-swimming. Ikaw lang? Sila po mag-viewing lang. Bakit lang siya dito? 25 ang life vest, no? 25. 25. Ano na? May change ka? Meron. Ay, hindi ka maliligo? Hindi daw. Ako lang isa. 25. Kalakaw na ba? 25 lang naman. Ito po. Ulat, kuligaw. Guys, amazing waterfalls. Ang taas niya, oh. 200 feet daw yan, taas yan. Dito na tayo sa Tinago Falls. Ayan yung falls. Ang lakas, oh. Ang lakas ng tubig. May mga agyo nga napupunta dito. And nababasa yung camera actually. So punta lang tayo doon sa baba. Tapos mag-swimming na tayo kahit mga 20 minutes lang. So sabi nila nung guide dito, yung mga balsang yan daw, that would cost you parang 200 to 300 pesos daw. Kaya better na group kayo pagka mag-rent kayo niyan. Hindi ko alam kung baka makisabay na lang ako. Parang kaya ko lang pumunta doon mag-isa kasi may tali naman. Yan 90 feet daw, 200 feet daw yung taas na yan. Kasi ito, 90 feet yung lalim. Kita naman kasi yung tubig, kulay green talaga. That means medyo malalim talaga siya. So mag-swimming nga tayo para makapagtagal tayo dito, no? So tara, let's swim!
everyone! Good morning! So, hindi ko na natapos yung, or na-end yung vlog kahapon nung nagpunta tayo ng Marawi and nag-iligan tayo. Simply because may mga unexpected things that happened. But before that, let me tell you about our trip in Marawi. So, it was a, parang sad trip yung Marawi trip namin because I never thought that we'll be visiting Marawi. So, it wasn't planned actually. So, yung friend lang namin na si Brenna na nandito, he mentioned about it if you want to go to Marawi. And then sabi ko, yeah, oo nga, let's check out Marawi kung ano yung makikita natin doon. So, we all know naman, as I mentioned during the vlog, that Marawi was seized by the terrorists, by ISIS in 2017, and of course, government defended the city by recapturing it, but the result was very devastating. So, naging ghost town nga yung Marawi for months and for years, and up until now, the structure that was destroyed is not yet being built up again. So, kung makita sa mga video natin kahapon, sobrang dami pa rin sira-sira mga building, at hindi pa rin nila napapagawa yun. So, yung tour na yun, of course, when you go to Marawi, you have to have a tour guide or at least some local there na itutour kayo kasi medyo sinasabi ng mga local na hindi siya dapat puntahan pa ng mag-isa ka. Although may mga nagkasabi mga vlog na napapanood ko na very safe na raw ang Marawi. In fact, winelcome kami ng tourism officer kasi yung guide namin, kilala yung tourism officer. Nakita namin sila during the trip. Merong mga tinutour na from Manila rin, they directly coordinated with the tourism officer. But ako kasi, may nakontak ako sa Facebook na tour guide, si Kuya Romel. Siya yung, nakita naman siya sa DIY Philippines, and then siya yung parang lagi nagtutour sa Marawi. So I contacted him. So si Kuya Romel, I just need to contact him. Tapos, itutour niya na kayo. Siya na yung bala sa itinerary sa Marawi and sa Iligan pagbalik. I think local siya doon, and marami siya mga contact doon. Kaya, very safe naman yung naging trip namin. So, yung bayad kay Kuya Romel ay just 1,500 pesos for the entire day na yan. So, ililibre pa niya kayo ng ice cream. Pag nakita niyo yung ice cream doon sa may ground zero. For the transportation, we rented a car, a sedan with driver from CDO. So, DJs yata yung na-rent namin. Ito, papakita ko na lang siya sa Facebook. Yung Facebook page nila. So, yung sedan that can fit 5 including the driver. So, 4 yung pwedeng sumakay doon. 2,500 pesos for 12 hours. So, kami 6:30 a.m. to 6:30 p.m. And then, the gas. So, yung gas, hindi pa kasama doon sa 2,500. So, yung gas namin inamutin ng mga 1,500 pesos. Balikan na yon from CDO to Marawi to Iligan. And then, yung the food of the driver, yung mga merienda, yung mga lunch. So, usually naman sa atin, sinasama natin yung driver palagi pag meron tayong mga pagkakain tayo ng lunch natin. So, after our Marawi tour, we went to Iligan, just to drop by and just mag-plunge lang sana sa waterfalls dun sa Tinago Falls. So usually yung Iligan isang buong itinerary siya, tapos ang gagawin nyo waterfalls hopping, but we don't have that time, so we decided to just go to Tinago Falls. So okay sana siya yung Tinago Falls, kaso lang dahil weekend medyo madaming tao. Actually mga mga 10 to 20 minutes lang ako nag-swim. Tapos, bumalik na kami. Kasi nakakapagod talaga yung mag-swimming sa Tinago Falls unless sasakay ka doon sa balsa. Kasi, sa sobrang lakas nung agos nung waterfalls, kasi nga taas niya 200 feet siya. Tapos, ang lakas talaga nung bagsak ng tubig. Yung hindi ka makalangoy, papunta sa gitna, kasi aanurin ka talaga papunta sa sa shore or sa banks nung tubig, nung paliguan. Kaya, sobrang nakakapagod talaga. Tapos, plus, yung paakyat niya, hagdan talaga. As in, 355 steps na hagdan yung mataas talaga siya. May mga pahingahan, pero nakakapagod talaga yung pag-akyat. Actually, yung pagbaba,
kung medyo mahina yung tuhod nyo, mafe-feel nyo na yung impact ng pagbagsak ng paa nyo, mafe-feel nyo sa tuhod kasi nga mataas talaga siya. So, ito na unfortunate na nangyari kahapon kaya hindi na ako nakapag-vlog. Kasi, nung paakyat na kami, yung first set of stairs pa lang, nahilo na ako guys. Kasi talagang nagka-blackout na yung paningin ko. Tapos nagkapahinga ako every 5 minutes, every 2 minutes. Tapos aakyat uli kami ng another set of stairs. Tapos pahinga 2 minutes, another set of stairs. Tapos, grabe, yung mga nasa kalagitnaan na, doon na talaga ako totally black out talaga. As in, talagang hilong-hilo talaga ako. As in, yung si Lana, kita ko na lang sa kanya, silhouette. Tapos, yung paningin ko talagang may square-square na. Tapos, parang ano na lang, parang silhouette na lang yung mga taong nakikita ko. Ang dilim-dilim talaga ng paningin ko. So, nakita ko ng mga tao doon, ng mga parang mga guide doon ng mga lalaki. Kasi, di ba, sabi ko nga, doon sa Tinago Falls, kailangan may guide ka. So, nag-alok sila ng buhati na lang ako. So, kumuha sila ng upuan na monoblock, tapos inaupo ako doon. Tapos inakita ko doon sa, doon sa taas. So, I think kulang, dahil sa pagod doon sa falls, and siguro dahil 12 AM na kami natutulog, tapos yung walang hangin doon sa may parang pahingahan, kaya siguro ako nahilo ng todo-todo. First time ko talaga yun, natakot talaga kasi baka ma-stroke ako kasi 'di ba pagka ganun kulang ka ng end ng oxygen sa utak ay sa ulo. Kaya natakot talaga ako. Pero thank God, naging maayos naman. Kaya after that, umuwi na kami agad from Tinago Falls to back to CDO. So yun. So kaya dapat today mag-whitewater rafting kami, but because of that incident, we decided na magpahinga na lang muna today at siguro mag-food trip na lang dito sa CDO at mag-ikot-ikot pa. So, mainap talaga yung whitewater rafting sa akin, maski noon pa talaga. So, ayun lang naman. So, I hope na-inspire kayo at namulat yung mga mata nyo doon sa impact ng gera sa Marawi. And also sa ganda ng Pilipinas doon sa Tinago Falls. So, doon dapat magpalakas kayo at mag-ready kayo pag-aakit kayo kasi nakakapagod talaga siya dahil sobrang taas, 355 steps yung aakitin. So, with that guys, thank you so much. So, lalabas kami ngayon, but that's gonna be for another vlog. Lalabas kami at kakain kami. Punta kami sa mga mall dito sa Limket guys, baka sa Ayala, sa SM. And then, may kakainan kami mamayang lunch. And then, magko-coffee hopping kami. Alright guys, so see ya. Bye-bye.